Napabayang kalan ang sanhi di umano ng malaking sunog sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kagabi ayon sa paon ng investigasyon ng Bureau of Fire Protection. Marami sa mga nasunugan halos walang naisalbang gamit kaya problema nila ngayon kung paano magsisimulang muli. Narito ang aking report. Ang ano po namin mag-New Year nung namin problema po namin. Wala po kaming kahit pirasong gamit. Wala po. Hindi mapigilang maiyak ni Renelyn tuwing maiisip niyang baka sa kalsada sila magbagong taon ng kanyang pamilya. Kabilang sila sa 1,000 pamilyang nasunugan sa Nia Road sa Barangay Pinyahan sa Quezon City kagabi. Sa bilis ng pagkalat ng apoy, karamihan sa mga residente walang naisalbang gamit. Wala kami malilabas na gamit. Pati yung pinakamahalaga naming pinaghanap buhay na kinita, wala. Pamaskuhan namin, andyan. Sunog. Mga gamit namin na importante, wala. Yun lang po yung namin. Kaya masakit. Sa kabila nito, laking pasasalamat pa rin ng mga nakaligtas. Napasalamat po kami sa Panginoon na kumpleto po. Mga bata, kahit kaninong bata, bitbit namin para lang malabas. Nailabas. Pati yung mga hindi ninyo kasama sa bahay? Sa amin kasi, importante ang buhay. Yung gamit, makikita lang namin. Marami kaming gamit na naiwan. Pero hindi lahat pinalad na makaligtas sa trahedya. Nasawi ang isang matandang babae na nakilalang si Corazon Tiozon na posibleng naiwan di umano sa loob ng bahay. 3 iba pa ang nasugatan. May mga pamilyang sa Center Island muna nagpalipas ng gabi, pati mga bata at sanggol. Kasing bilis ng pagkalat ng apoy ang pagtaas din ng alarma ng sunog. Nahirapang pumasok sa makipot na daan ng mga bumbero dahil sa mga nakaharang na mga trapal, yero at gamit. Walang maayos na daanan papasok sa loob. So sa gitna nagsimula kaya ganito ang naging resulta. Hindi natin ma-penetrate kagad. Mag-alas 10 ng gabi, kontrolado na ang sunog at tuloy ang napula, mag-aalauna na ng madaling araw. Pagkagat ng liwanag, binalikan ko ang Nia Road. Sa aking drone video makikitang umuusok pa ang mga natupok na ari-arian. Bagamat mainit pa sa lugar, ang mga residente matyagang naghanap ng mga mapapakinabangan pang gamit. Sa tala ng Bureau of Fire Protection o BFP, nasa 500 bahay ang natupok. Aabot naman sa 2 milyong piso ang halaga ng pinsala. Batay sa investigasyon, isang napabayaang kalan umano ang pinagmulan ng apoy. Nagluto doon sa loob ng bahay, umalis naman yung may bahay, yung babae, at nakipagkwento, nakalimutan na yun. Doon na nagsimula po yung sangayon po yun sa mga witness natin na kuhanan. Ayon sa mga investigador, sa bahay na ito raw nagsimula ang apoy at mabilis na kumalat sa mga karatig bahay. Mabuti na lamang at napigilan ng mga bumbero ang tuluyang pagkalat ng apoy sa buong komunidad matapos iakyat ang alarma sa Task Force Delta. Mula noong taong 2005, ito na raw ang ikalimang beses na nagkasunog sa Nia Road. Sa sunog noong 2011, 4 ang namatay. Ang lupang kinatitirikan ng mga bahay, pag-aari raw ng National Housing Authority o NHA. Ayon kay Quezon City Mayor Herbert Bautista, ilang beses na raw nilang hiniling sa NHA na ilipat ang mga informal settler. Pero ang prioridad daw ng NHA na ilipat ay ang mga nakatira sa mga estero. Ito lang kasi hindi pa nakaprogram sa relocation. So siguro ngayon mabibigyan na ng priority. Kawawa naman lalo na yung mga vulnerable, yung mga senior citizen, yung mga bagong panganak, tsaka yung mga bata, kawawa naman. Sa ngayon, sa covered court ng Barangay Pinyahan at sa kahabaan ng Nia Road muna pansamantalang tumutuloy ang mga nasunugan at posibleng dito na rin sila abutan ng bagong taon.